Magandang araw mga ka-Inside the Story PH. Sa video na ito, ating saksihan ang isang kwentong tunay na nangyari isang kwento na humamon sa siyensya at nagpatanong sa mundo kung hanggang saan ang hangganan ng buhay at kamatayan. Isang lalaki na idiniklarang patay. Ngunit matapos ang ilang oras ay muling nagising at nabigla ang mga doktor, pamilya at buong ospital. Ito ang kwento ng isang taong nabuhay pagkatapos ng kamatayan. Ayon sa mga ulat, si Tony Sicoria, isang ordinaryong lalaki, ay tinamaan ng kidlat habang nasa isang public phone booth. Dinala siya agad sa ospital, walang malay, walang pulso, at idiniklarang patay ng mga doktor. Ngunit matapos ang ilang minuto ng resuscitation, ang hindi inaasahan ay nangyari, ang kanyang puso ay muling tumibok. Pagmulat ni Tony, tila may kakaiba siyang naramdaman, isang matinding liwanag, isang pakiramdam ng kapayapaan, at mga tunog na parang musika mula sa labas ng mundo. Pagkatapos ng insidente, nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang kakayahan, bigla siyang marunong tumugtog ng piano. Kahit hindi siya kailanman natutong mag-aral ng musika, para sa kanya ang lahat ng ito ay regalo mula sa kabilang dako. Hindi si Tony ang nag-iisang nakaranas ng ganitong kababalaghan. Sa Philippines, India at United States, may mga naitalang kaso ng mga taong idineklarang patay, ngunit ilang oras o minuto matapos ideklara ay biglang gumalaw o huminga. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na Lazarus Syndrome. Isang bihirang pangyayari kung saan muling tumitibok ang puso kahit matapos ideklara ang klinikal na kamatayan. Ngunit sa ilan, ito ay hindi simpleng medikal na aksidente, kundi isang milagro. Ayon sa mga eksperto, posibleng dahilan ng Lazarus Syndrome ay ang tinatawag na auto-resuscitation, kung saan may hangin o pressure sa loob ng katawan na biglang naglalabas ng sapat na oxygen upang mapagana muli ang puso. Ngunit kahit ipaliwanag ng siyensya, hindi nito maalis ang tanong sa puso ng marami. Bakit sila? Bakit nabigyan pa ng pangalawang buhay? At higit sa lahat, may mensahe bang gustong iparating ang karanasang ito? Simula noon, ang mga taong nakaranas ng kamatayan at muling pagkabuhay ay kadalasang nagbabago ang pananaw sa buhay. Para sa kanila, ang kamatayan ay hindi katapusan, ito ay pinto lamang papunta sa bagong simula. Si Tony Sicoria, halimbawa, ay nagsimulang magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng kanyang musika, na aniya ay alay niya sa Diyos at sa liwanag na kanyang nasilayan. Ang kwento ni Tony ay paalala na ang pagitan ng buhay at kamatayan ay maaaring mas manipis kaysa sa ating inaakala. Maraming bagay sa mundo ang hindi kayang ipaliwanag ng agham, ngunit ramdam ng ating puso. Maraming salamat mga ka-Inside the Story PH sa pagsama sa isa na namang kwento ng misteryo at pag-asa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng misteryo, agham at katotohanan. At ito ang Inside the Story PH, kung saan bawat buhay ay may kwento at bawat kamatayan ay may aral. Hanggang sa muli mga ka-Inside the Story PH, at patuloy nating pakinggan ang mga kwentong nagbibigay buhay.